Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Juan mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay dito po sa TV Maria. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Sumainyo po ang pagpapala, ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesus. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, naghahabilin na po si Jesus. Malapit na po siyang umakyat sa langit. At ito ay tanda na magkikita tayong muli.
magkikita tayong muli. Hindi isang pagpapaalam na pagtatapos, kung hindi yung pangako na magkikita tayong muli hanggang sa muli. At yung pagpapaalam ni Jesus, at ito po yung nasa konteksto ng huling hapunan, tila po ba pagbubuod ng relasyon? Pagbubuod ng ugnayan? It is like the summary of His relationship with His disciples. Parang pagbibigkis ng relasyon, pagbibigkis ng ugnayan. Ano po yung mga nais na ipaalala sa atin ni Jesus? Una, na dapat yung layunin ng buhay natin ay papurihan ng Ama. Glorify the Father. And this was the passion of Jesus. The passion of Jesus was to make the Father happy. Jesus always made His Father proud of Him. Nabasa niyo po marahil at naikwento ko na po ito minsan sa inyo, nakita niyo na po siguro sa dyaryo o sa internet, yung kwento po ni Kevin Villanueva. Ilang taon po ang nakakaraan, nagtapos po siya ng Information Technology sa Letran. Maaga po siyang naulila kaya wala na po siyang nanay at tatay sa kanyang graduation. Alam niyo po, pagkatapos ng kanyang graduation, nagtungo po siya sa Memorial Park kung saan nakalibing ang kanyang nanay at tatay. At sabi niya po sa caption ng picture, parang selfie kasama si Mommy at Daddy sa libingan. Akala ninyo, kayo lang ang may picture kasama ang parents ninyo. Pero para sa inyo to. Sana proud kayo sa akin. How do we live our lives? Sinisika po ba natin na ang buhay natin ay ayon sa plano ng Diyos? Ayon sa pangarap ng Diyos? Yung dahil sa sinikap nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, we have made the Father proud. Maririnig natin sa Kanyang nagsasabi sa atin, "You are my beloved Son. You are my beloved daughter with whom I am well pleased." Make the Father happy. Make the Father proud. Glorify the Father with our lives. Ikalawa, narinig po natin sa Ebanghelyo, ito daw po yung habilin ng lahat ng mga habilin. Ang sabi ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi lang po ito basta habilin na magmahal. Ang habilin po ni Jesus, tularan kung paano magmahal si Jesus. Kasi po kung aasa lang po tayo sa sarili nating kakayahang magmahal, susuko po talaga tayo sa pagmamahal. Madali po tayong masaktan. Napapagod po yung puso natin. Nagtatampo po tayo minsan. At mahirap po talagang magmahal. At mapapansin po natin, kahit sa pagmamahal, mayabang tayong magmahal. Hindi tayo marunong magmahal. At si Kristo ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal. Kaya nga sabi niya, sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa, malalaman kung kayo ay tunay na mga alagad ko. Kaya nga po yung sukatan ng pagiging tagasunod ni Jesus, hindi lang po sa pagdarasal. Hindi lang po tayo Kristiyano, hindi lang tayo Katoliko dahil nagsisimba tayo, dahil nagdarasal tayo, dahil kapag kamahal na araw, nagpepenitensya tayo. Ang lahat ng ito nagkakaroon lang ng kahulugan kung pinupuno natin ito ng pagmamahal. Kaya nga ang bilin ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi lang tayo hinihimok ni Jesus na basta magmahal, kung hindi tularan ang pag-ibig ni Jesus. Magmahal katulad ni Jesus. Sa unang pagbasa, narinig po natin, ikinuwento po yung pagtatapos ng unang misyon ni San Pablo. At sila po ay nagkikwentuhan ni Barnabas, binabalikan po nila yung kanilang paglalakbay. At ano po yung kwento ng kanilang paglalakbay? Nakita po na naging bahagi ng misyon nila na palakasin yung loob at pananampalataya ng mga kasapi ng pamayanan ng binuo nila
tinipon nila. At bakit nila kailangang palakasin yung loob, yung pananampalataya ng mga pamayanang tinipon nila? Kasi darating talaga, at ito'y tiyak, darating yung panahon na uusigin sila dahil mga mananampalataya sila ni Kristo. At itinuturo sa atin, ang pag-ibig ni Jesus, nagpapalakas ng loob. Nagpapatibay ng pananampalataya. Kaya nga maraming pagkakataon ang sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kapag ka hindi ganito ang pag-ibig, hindi yan tunay. Kapag ka nanghahamak, kapag ka mapanakit, hindi yan totoong pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, nakakapagtaas ng dignidad, nakakapagpatibay ng kalooban, nakakapagpalalim ng pananampalataya. Sa ikalawang pagbasa, inilahad naman po sa Aklat ng Pahayag yung pangako na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. At ito po yung pangarap ng Diyos para sa ating lahat. At dito, matutuklasan natin ang tunay na pag-ibig may kakayahang magpanibago. True love has the capacity to transform the beloved and even the lover. Kay rami pong nabago dahil hinilom ng pag-ibig ni Jesus. Alam po natin yung kwento ni Mateo at ni Sakeo, nakuha sa tingin ni Jesus. Yung babaeng nahuling nakikiapid, si Pedro, si Pablo, lahat po sila, iisang kwento, nadapa, nagkamali, naligaw, pero hinilom ng pag-ibig ni Jesus. Tanging ang pag-ibig na ito ang nakapagliligtas. Kung aasa tayo sa sarili nating kakayahan, hindi talaga tayo marunong magmahal. Mahirap talagang magmahal. Mayabang tayong magmahal. Hindi tayo marunong magmahal. Kaya nga si Kristo ang nagtuturo sa ating magmahal. Alam niyo po, kapag nagkakasal ako, kapag ka nangangako na po sa bawat isa, yung ikinakasal ko, hindi ko po sila pinaharap sa bawat isa. Kasi nung unang kasal ko po, pinaharap ko sa bawat isa, hinimatay po yung babae. Hindi pa po ikinakasal ay naumay na sa itsura ng bawat isa. Pinaharap ko sila sa altar. Habang nangangako sila, hinihiling ko titigan nila si Jesus. Kasi si Jesus, yung tunay na nagtuturo sa ating magmahal. At ano ba yung matututunan natin sa pagmamahal ni Jesus? Paano ba magmahal si Jesus? Una, yung pagmamahal ni Jesus hindi mapaghiganti. Sa halip na hingin ng Diyos na lipulin sila, nag-abogado pa siya para sa mga kawal na nagpapako sa kanya sa krus, Nakiusap si Jesus sa Ama na patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba ganito talaga yung nagmamahal? Nagpapalusot para sa minamahal. A love that is even willing to make excuses for the beloved. Yung pag-ibig ni Jesus, laging nauunang magmahal. Yung isa sa mga kriminal na kasabay na ipinako sa krus, nakita ni Jesus ang malalim niyang hangaring makauwi sa Ama. Kaya nga kahit na pareho naman silang nahihirapan, pinaginhawa siya ni Jesus sa pamamagitan ng pangakong makakasama siya ngayon din sa paraiso. Yung pag-ibig ni Jesus handang kalimutan ng sarili, pumapanaw sa sarili. Sa paanan ng krus, naroroon ang kanyang mahal na ina, naroroon ang alagad na itinuring niyang matalik na kaibigan. Mas nakita ni Jesus ang puso nilang dinudurog ng hinagpis kaysa sa ituon ang kanyang pansin sa sarili niyang paghihirap. Inihabili ni Jesus sa isa't isa, ang bawat isa, upang tiyaking hindi sila madadaig ng pangungulila. Yung pag-ibig ni Jesus, nagtataas ng dignidad, nagbibigay ng kapayapaan at kaginhawahan sa puso. Tuwing gagawa siya ng himala, tuwing magpapagaling si Jesus, hindi lang
para tugunan ang pisikal na sakit at gutom. Narinig natin minsan ang mga kwento ng balo sa Naim, ng isang ketongin, ng babaeng nahuling nakikiapid. Lahat sila nakaranas ng ginhawa mula kay Jesus, ng pagpapahalaga mula kay Jesus. Bago pa man inihabilin sa atin ni Jesus na magmahalan tayo, ipinakita na niya sa atin ang kanyang halimbawang magmahal. Kung nahihirapan tayong magmahal, hindi tayo maliligaw kung titignan natin si Jesus, kung iuugnay natin ang ating sarili kay Jesus, kung hahayaan natin na turuan niya tayong magmahal. Minsan po isang misis, yung nais na pong hiwalayan yung kanyang mister, pagod na po kasing magtiwala sa kanyang mister, na parang paulit-ulit na lang na nagtatago at hindi siya ina-update kung ano ang nangyayari sa buhay ng kanyang mister. Paulit-ulit na lang na parang ipinaparamdam sa kanya na hindi siya pinagkakatiwalaan. Ang payo ng kanyang best friend, kung nahihirapan kang pagkatiwalaan siya, pagkatiwalaan mo yung pagmamahal mo sa kanya. Siguro, tayong mga tagasunod ni Jesus, pwede nating sabihin, kung nahihirapan tayong magmahal, kung nahihirapan tayong magpatawad, kung nahihirapan tayong magbahagi, bumaling tayo sa pag-ibig ni Jesus. Pagkatiwalaan natin ang pag-ibig ni Jesus. Ang habilin sa atin ni Jesus, hindi lang po basta magmahal. Kung hindi magmahal, katulad ni Jesus. Kasi po, anuman pong pag-ibig na hindi nakaugat sa pag-ibig ni Jesus, kulang, mapanakit, nagtitipid, nagdadamot, sumusuko, nang iiwan. Hilingin po natin kay Jesus, kahit po paulit-ulit ang ating pagpalya, huwag siyang hihinto na turuan ang ating mga puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.